Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Are you happy tonight? Amen. So hindi na po tayo magpapakatagal, tayo po ay tumayong lahat. And buksan po natin ang ating Bible in Romans chapter 10 verse 1 to 15. Romans chapter 10 verse 1 to 15. Are you there? Amen? Amen. Mabili ako. Wala pa po ako. Romans chapter 10. Ayan. Pangunahan ko po in verse number 1 and sundan po ng verse number 2. In verse number 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen. So, isama po natin yung kama ulit. Kama, then patuloy sa pagbabasa. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submit themselves unto the righteousness of God. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Say not in mind in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from up. Or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again for the dead. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Heart man believeth unto righteousness, and with the mouth. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And how shall they believe in whom they... And how shall they preach except they be sent, as it is written? How beautiful are the feet of them that preach. Sabay-sabay po tayo pala. I'm sorry. Verse number 15. Ready now, read. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, ang ating pong topic sa ating ngayon po ay Mission Emphasis Month. So, the reason behind the region beyond. Oh, ano ibig sabihin nun? The reason behind the region beyond. So, tayo po muna ay mag-opening prayer. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon kami po, Panginoon, ay makapagbulay-bulay sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang maghayag, Panginoon. At use me, Panginoon, hindi po aking sariling kaalaman, kundi po, Panginoon, ang wisdom po na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang makita. At hindi po ang kung sino man, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. The reason behind the region beyond. Brethren, the reason behind the region beyond. Pag reason means mga kadahilanan sa mga bagay kung bakit ito naganap o nangyari. No, brethren, there is a reason behind. Brethren, when we say behind, mga pangyayaring maaaring hindi pa natin nalaman, pero nangyari. No? Hindi pa natin alam ang pinakakabuuan. So there is a reason why the Christian Bible Baptist Church is here. Amen. There is a reason why the CBBC Imus exists. And we all know that it is not
the reason of anybody, but God is the only reason why there is a Christian Bible Baptist Church here in Imus, Cavite. Amen. Do we believe that? Amen. And we praise God for that. No? But there's a story behind. No? Merong kwento behind. No? Maraming Kristiyano, maraming mga naging members na nakita lamang ang mga pangyayari, no, sa kasalukuyan. No, sa kung ano lang yung nangyayari sa kasalukuyan, yun lang yung kanilang nakikita. No? But behind those stories maybe ay hidden pa sa inyo, and tonight we will reveal the reason behind the region beyond. So mga kapatid, ang region beyond na binabanggit po dito sa ating title, ito po ay region of Calabarzon. And in the province of Cavite, in the city of Imus. Amen. In the city of Imus. And when we say beyond, mga bagay na maaring hindi natin nalalaman, beyond means hindi natin sukat akalain o hindi sukat akalain ng ating kaalaman. No? When Pastor Bong Barona survey at Imus, meron po siyang mga loved ones. No, meron siyang loved ones, but yet we're like strangers pa rin nung nandito po kami sa Imus. Noong una, ilang taon na si Sean? Ilang taon ka, Sean? 8 years old nung nag-umpisa na mag-survey si Pastor Bong Barona. Then ang area ko noon ay Pasay, ganyang kaliit, na sumasama ako sa area soul winning. And sabi ng, rebelde siguro ako, no? Sabi ng aking tatay, dito ka sa Imus. At iiyak ako, naalala ko yung tayo na iiyak talaga ako dahil ayoko sumama sa Imus, Cavite. Gusto ko mag-stay sa Manila. Sa Manila ako mag-aaral hanggang lumaki. Dito na ako sa Manila. Ako ay batang Maynila. Ay batang, no? We are strangers here. Nung dito kami tumira, pag nandun kami sa Richmond, pag may mga bata ako nakikita, namimiss ko yung buhay ko dati sa Manila, ano? Buhay na hindi maintindihan. Ako yung napasali sa mga riot. na tirador pa ang mata. Pagka uwi ko sa bahay, sabi ni Papa, ano nangyari sa mata mo? Akala ko lumubog na. Pumunta si Papa doon sa release ng tren, hinanap kung sino yung nag ano sa mata ko. Hindi ko alam anong buhay. Meron ako kung nag-steady pa ako doon. Sapagkat, syempre kapag hindi ako sumasama sa mga activities sa church, ang papa ko ay nasa Bible study, si mama, ang mga kuya ko nasa school. At lola ko nandun, pinatanood yung kanyang favorite na palabas. Ako ay nasa labas ng bahay, nangangalakal. alas 9 ng gabi, nangangalakal. Kaya nagkaganito ang aking kahit sa gitna ng araw nangangalakal. No? So we are like strangers. Nung lumipat kami dito po sa Imus ay parang ang lungkot. Hindi pa kasi city. Hindi ko naman sinasabing 1990s pa ako nandito. Year 2010 hindi pa naman city ang Imus, province pa lang. Yan yung lugar diyan sa Maharlika ay ano pa lang yan. Ano pa? Bukid. Ngayon ay subdivision na. Noong una, hindi ko maunawaan. Gusto ko sa Manila. Ayoko umalis aking lupang kinalakihan. But praise God, He called Pastor Bong Barona to the region beyond. Sa lugar na hindi namin sukat akalain at hindi namin gaanong gamay. Hindi sukat ng aming pag-aakala. Beyond our understanding. No, ibang-iba sa aking kinalakihan. No, so basahin ko saglit yung history. Ito pala yung purpose ng Panginoon bakit nagawa itong history nito. So God is mighty in Christian Bible Baptist Church, City of Imus, because of His great miracles He had shown. Thanking God that He used Christian Bible Baptist Church Manila under the leadership of Pastor Alan Earnhardt Jr. for prayer support and for sending out a missionary here at Imus. So year 2008,
when God put a desire to Pastor Bong Barona to start soul winning Bible studies in the place together with his family. While holding a Bible verse in Lamentations chapter 3 verse 51, mine eyes affected mine heart because of all the daughters of my city. So the burden of our pastor is meron siyang nag-umpisa ito sa namatay kong pinsan, and namatay yung aking pinsan ay year 2008. Then wala akong isang edad ako ni Sean. Sabi ni Papa, ano kaya dito tayo mag-mission? Wala akong pakialam. So, hindi ko naman maunawaan pang lubos ang mga pagkakataong iyon, no? And Pastor Bong Barona held Bible studies on his brother's residence diyan sa May La Jolla. Meron pa ba naka-attend dito? Si Brother Albert, tsaka si Sister Cel. Sila yung naka-attend sa Bible study dyan sa May La Jolla. Si Brother Albert, matagal namin ini-invite na maka-attend ng Bible study. Hindi siya maka-attend. Si Sister Mary, nandyan. Ayan. And hindi siya maka-attend. And nagkaroon siya ng nabubog yung kanyang kamay. Then, siyempre, di siya makapasok sa trabaho. Naka-attend siya sa Bible study. Amen. Praise the Lord. So, si Sister Cel, sila, ayan, family na, bunga yan ng door knocking. Yan sila, Brother JB ang nag-share. Door knocking, year 2008. No? Si Brother Kokoy, nandyan, ating and still, andito pa din. Amen. And after, ito po'y composed ng 20 to 30 adult, young people, and children. And as he continued doing Bible studies for 2 years, God led him to a vacant house in Bahayang Pag-asa and started to pray in front of the gate with her wife. Andun siya sa gate. Actually, nandun po ako. Maliit na bata, katulad ni siya. Okay. Maliit lang kasi ako nun eh. In front of the gate. Pinagpray nila ang lugar ng Richmond. Meron po akong mga ebidensya. So, ito. Actually, Brother Albert, kayo po ito. Pasensya na po. Hindi ko po na ipagpaalam na isasali ko po kayo sa picture. Ito po ang unang mission house. Sige, pakitaas nga po kamay nung nakapunta sa unang mission house natin. Amen. Nandito pa rin sila hanggang ngayon. Praise the Lord. Amen. No? So, after a month, ayan. Hindi pa rin after a month, hindi pa rin bumaba si Brother Albert. No? Okay. So, nasaan ba ako? As he continued doing Bible studies, nakita niya yung bahayang Pag-asa, and he started to pray in front of the gate of that house together with his wife and his child. And started, ayan, paulit-ulit na lang nung basa ko. After a month of prayer, the Lord gave the place to rent. And Pastor Alan visited and prayed that God will use this place to hold more Bible studies and start the mission work. On June 20, 2010, the first service formally started with 27 in attendance, both young, children, and adult. 27 attendance of CBBM Imus that time. CBBM Imus continued to do soul-winning discipleship. The ministry continuously to grow by God's grace through faith. As Pastor Bong Barona holds the verse, Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So ito po ang mga datos. Ito ang picture ng mga panahon na ito. Ayan, sa Richmond po yan.
ito pa lang ang congregation ng CBBM Imus. Kung nakikita po, pasensya, maliit. Pero ito po yun. And then, ito yung aming church family picture. Sa nakakalungkot na balita, mixed emotion, joy because nasa langit na sila, and at the same time, malungkot dahil hindi natin sila nakakasama. So, some of senior citizens here ay nandun na sila sa piling ng Panginoon. Ayan ang aming picture. Nandito pa po yung family nila, Sister Yulaine. Ito pa, maliliit pa yung mga pamangkin niya. And, andito pa, sila Sister Merlita, Sister Celestina, andito pa, oh. Sila Brother Kokoy, andito. si Pastor Bong, nandito. Ayan. Hindi pwede mawala si Pastor Bong dito. No? And then, hanggang sa, hindi kami magkasya dito sa loob, mayroong bakanting grahe dun sa labas. Kaya kung makikita nyo ay andyan si Brother Albert na ginagawa ang bubong. Yan, andyan siya. Ginawa niya ang bubong para kami ay magkaroon ng worship place sa labas. And ito na yung aming worship place doon sa yan. Mas lumaki ng kaunti lang. Kaunti. And then ito, si Brother Albert nandito pa rin. Ayan, yung naka long sleeve na ito. Praise the Lord for that. Saan ba ako? And then, while doing Bible studies, parang tayong senador nito, nag-ano tayong mga datos. Ito yung gamit namin ng ni Papa na bike. Antique bike. Dito ay umaangkas ako. Pero nung kasing edad mo ako, JBL, dito ako umaangkas. Pero ngayon, nung grade school ko dito, then ito yung gamit namin pag magba-Bible study, na ipapark namin sa malayo at sususian ng kandado. At tatanay, saan sasakyan mo, Pastor? Doon, malayo. Wala akong ma-parkingan. Kasi bike lang gamit ko. Bike lang gamit namin eh. At hindi naman laging bike ang gamit namin. Gumagamit din kami ng paa. So actually, madalas, lakad lang kami. Pag hinahatid niya ako sa school, nakabike kami. Pero dyan sa may pasong Buaya, pataas, hindi ako mahatid ni Papa. Baba ka muna, paakyat. Sana naglakad na lang ako. Naglabas na sa mga naloobin. Ayan. So, after 5 years of God's faithfulness, the mission was able to invite Dr. Ed Laurena to preach a sermon during our revival night before the mission moved out to another place called Villahermosa. So bago kami umalis sa Richmond, makita man lang ni Pastor Ed yung naging lugar namin, nag-preach siya during our revival night. And kinabukasan, nag-demolish na ng mga alam niyo ba, sakit pala sa pakiramdam pag makikita mo, tagal nito, 5 years. Ako yung nagsasabing ayoko dito, pero lilipat na kami, parang nakakamiss. Every time nababalik kami dun sa Richmond, dadaan kami sa Richmond, ang daming memories na naaalala namin. Diyan, walk-in yan sila, Sister Rosel, doon. Sila Ma'am Rosalie. And praise the Lord, nananatili pa rin nandito. Si Nimuel. Ano pa yan nun? The next, wag ko na kwenta. Pero napakabait niyan. Ayan, sila Jaira ay baby pa. Binubuhat pa ni Ma'am Rosalie. Baby face. No? Si Sir Fernan, kakasilang pa lang. Binubuhat-buhat pa lang. Tira lang. si Sir Fernan, si Brother Gayus, di nagbago ang muka. After 10 years, yung ID picture, yun pa rin. Valid pa rin. Pwede pang yun gamitin. Sino pa? Pati damit. Pumira, memories na lang. After 3 years, yun pa rin yung suot. So, salamat po sa Panginoon. Napunta po tayo sa Villahermosa. Year 2019, when CBBC Imus found 200 square meter, when Brother JB is scrolling
in Facebook, nakita niya, 200 square meters na lot property. Then sinabi niya agad kay Pastor Bong, and then minute agad, ay na blessing ng Panginoon, Baptist din ang nagbenta ng ating lupa. So until now, nandito tayo sa church na ito. From here, and from here, hanggang yan, may history, pati jeep na pula. Hindi ko na kailangan i-print yung picture. Kahit sa isip nyo, alam nyo itsura, alam nyo andar. Pasensya na kayo kung minsan napapatalon kayo sa loob. Masira na yung shock niyan. Ayan, masya-shock talaga. And then, ito, yung Villa Hermosa. Alam nyo pa yung itsura yan. Ayan. So, praise the Lord. Nakikita natin ang faithfulness ng Panginoon. No? Sa ating simbahan. And, brethren, there is a reason behind the region beyond. You know why? Because, number one, there is a mission and harvest. Merong mission and harvest. There is a mission and there is a harvest. There is an assignment to do. There is a work to do. In Matthew chapter 9, verse number 36, the Bible said, Matthew chapter 9, verse number 36, "But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they were fainted and were scattered abroad as sheep, having no shepherd. Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. It is not only for the pastors, it is not only for the preachers, but it is not only for the frontliners, but it is the duty of every Christian to do our assignment, and that is soul winning. That is soul winning and discipleship, and doing the great commission of the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 19 verse 28, Matthew chapter 20 verse 19 to 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded thee. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." And until now, we still continue to preach the gospel. From year 2008 until now, we still preaching the gospel that only Jesus saves. Amen. Hindi tayo nagpapalit ng kung ano-anong mga turo. Hindi tayo nagpapalit ng katuruan patungkol sa kaligtasan. But kung ano lang yung binigay ng Panginoon na ating ituro, yun yung ating gagawin. It is the duty of every Christian to do our responsibility, to do our duty, to do our task, and that is soul winning. Magigilty ka sa isang taong nakausap mo, hindi mo man lang na-share sa kanya yung word of God. Na umaga ay nandun na kayo at napag-usapan nyo na ang mga bagay-bagay, pero never nakapasok ang word of God. Sa mga estudyante, marami na kayong kaklase, tinuring nyo pa silang matalik na kaibigan, pero hindi nyo man lang na-share sa kanila yung gospel. Sa inyong trabaho, marami nandyan na sisisihin tayo balang araw, bakit hindi mo binanggit sa akin ang gospel? So the question tonight, paano natin ginagampanan ang ating tungkulin as a Christian? We must see what God sees. We must have compassion on them. We must have the goal, and we must have our duty to do. How many of them are saved? Sa ating mga kaibigan, kakilala, and loved ones, how many of them had heard the gospel? Ilan sa kanila yung nakarinig na ng gospel? Alam mo naman sa sarili mo na yun yung totoong kaligtasan. Bakit? Ano yung humahad lang sa atin? Bakit hindi natin ma-share sa kanila ang good news? Kailan natin gagawin ang ating duty? In John chapter 4 verse 35, the Bible said, "Say not ye." Kailan? Ang tanong, kailan ko gagawin? "Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest.
Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Huwag nating sabihin na may bukas pa naman. Huwag nating sabihin na may next month pa naman para mashiran ko tong tao na to. Now is a day of salvation. Nung Wednesday, dumaan ako doon sa guard ng Villarmo. Nakita ko itong guard na to, hindi pa nasyeshare ng gospel. Kailan? Ngayon din, ang sabi ng Panginoon. Ngayon din, ishare mo sa kanya ang good news of salvation. Bakit? Magiging required tayo. Responsibilidad natin ang mga tao na yan. Sisisihin nila tayo balang araw pag di natin na-share sa kanila ang gospel. Every person na makakasalamuhan natin. Wala tayong reason di share ang gospel. Kaya salamat sa ating pastor. Hindi niya dinahilan na, ay pare yan, di ko sharean yan. Praise God sa lakas ng loob na kahit pare, shinare niya ang gospel. Minsan kasi natatakot tayo based sa physical. Ay, ito, pare ito, baka mapahiya. Bakit tayo takot mag-share ng gospel? Kasi takot tayong mapahiya. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. Anong kinakahiya natin? Pag tayo ay nagsishare ng gospel at tayo ay nahihiya, sa una, natural na nahihiya tayo. Pero kung naging lifestyle mo na ay nahihiya ka, ay may problema tayo. For I am not ashamed of the gospel. But we are holding the truth. We are holding the salvation, the good news of salvation. Kung makikita nyo yung mga JW, mga jaywalkers, kakatok talaga sa bahay. Tao po, magandang umaga po sa inyo. Meron po kaming ibabahagi, pero ang kanilang binabahagi ay hindi katotohanan. How much more, we Christians, we are in the truth, we are in the true doctrine, pero bakit nahihiya tayo? Malaki katawan, may ano yan, baka sapakin ako yan, baka sigawan ako yan. And so what kung sigawan ka? And so what kung ipahiya ka? As long as you are holding the name of our Lord Jesus Christ. Wala tayong dapat ikahiya. And then number 2, ano ba yung dadalhin natin sa ating assignment? Ano ba yung dadalhin natin sa mission and harvest? Number 2, the message of hope. The message of hope. Minsan din tayong naging hopeless. Bakit nung unang tanong sa'yo, kung sakali bang dumating sa'yo ang kamatayan, ikaw ba'y sigurado na sa langit na pupunta? At ang iyong sagot ay hindi ko pa tiyak. Yan ang sagot natin noon, hindi ko pa sigurado kung ako'y sa langit pupunta. We are hopeless. But praise God, there's someone who brings us the gospel. There is a word of God na nag-share, na nalaman natin na merong tagapagligtas. Minsan din tayong tinanong ng mga ngaral na kung sakaling dumating ang kamatayan, tiyak na natin langit. And ang karamihang sagot natin ay hindi pa po. At ang karamihang sagot, hindi pa naman talaga nila alam, pero dahil gusto nilang maging proud, alam ko na yan kasi mabait ako. Alam ko na yan kasi sumusunod ako sa kautusan. Alam ko na yan. But deep inside in their heart, hindi pa talaga nila alam. Ayaw lang nilang mapahiya. But sinasabi nilang alam nila. Dati hindi natin alam. But praise God, nung nalaman natin ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, nagbuhos ng kanyang dugo, namatay, inilibing at muling nabuhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa ng kalangitan. We have now hope. But praise be to God, when we heard the gospel of salvation, we have now hope. The hope of heaven, the hope of eternal life. Brethren, are you glad that you are now a part of God's family? Amen? And are you glad that when you die, when you are going to heaven? And dapat lang maging masaya tayo because we have heard the message. And that is the message of hope. The hope of salvation. Even other denominations, tanungin mo sila, ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sa iyong pangangaral ng salita ng Diyos, gaano ka nakatitiyak na kung ikaw ay mamatay sa langit ka pupunta? Wala nakakaalam yan. Yan ang sasabihin nila. Meron akong tinanong na ganyan. Ewan ko naalala ni Brother Jimboy. Teacher po ako
Saan ka teacher? Sa born again church po. A born again church. Ito sa pagiging teacher mo sa born again church, kung sakaling dumating sa iyong kamatayan, sigurado ka ba sa langit ka pupunta? Hindi po. Patay kang bata. Kailangan i-share sa iyo yung salvation. Sipin nyo, teacher, sa isang simbahan, born again church, hindi sigurado siya sa langit pupunta. At sasabihin nila, tiyak nyo sa langit kayo pupunta? Ang yabang nyo naman. Hindi po kami ang nagsabi. The Bible says in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Amen. Thank you. Ang Bible ang nagsabi na kapag ikaw ay nanampalataya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi kayabangan yon. Pinoproclaim natin yon na si Kristo ang tagapagligtas. Nakakalungkot. Born again church. Teacher daw siya, but hindi niya sigurado na siya pag namatay sa langit pupunta. Kaya nga, hindi tayo pwede magpakampante. Ay, born again teacher. Ay, ganun, born again teacher ka. Maganda yan, salamat. O sige, dito na ako ha. We have to tell them the message of salvation. Sa pagiging teacher mo ng, sa simbahan nyo ng born again church, gaano ka nakasisiguro ikaw sa langit pupunta? But the sad answer is, hindi niya pa sigurado. But praise God, merong simbahan, merong Christian Bible Baptist Church here in Imus na naghahayag ng totoong kaligtasan. Amen. Hindi ang church ang nagliligtas. Hindi ang preacher ang nagliligtas. But God uses them as an instrument to share the love of Jesus Christ. Amen. Praise God for that. There is a message of hope. Naalala niyo yung katabi ni Kristo na nakapako din doon sa krus, na siya'y makasalanan, siya ay hinatulan ng pagnanakaw. Kasi Kristo'y walang kasalanan, hinatulan sa walang kadahilanan. Pero yung kasama niya, yung sa kaliwa, sabi, kung totoo kang anak ng Diyos, ibaba mo ang sarili mo dyan at ibaba mo rin kami. Pero ang sabi ng nasa kanan, karapat dapat tayong mapako dito. At sinabi niya sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, maaari mo ba akong ipagsama sa iyong kaharian? And the Bible says, ang sabi ng Panginoong Hesus, now thou shalt be with me in paradise. Hopeless na yung magnanakaw, but when he found Jesus, literally on the cross of Calvary, he got saved. And now he is in heaven. No? This hopeless man found Jesus Christ. He is almost hopeless, but when he witnessed Jesus Christ, in his eyes, in his heart, he found salvation. Kaya nga, yung iba sinasabi, sa langit ako pupunta kasi mabait ako eh. Pero, paano yung magnanakaw? Masasabi mo bang mabait yun? Sinabi ba ng Panginoon, magnanakaw ka, ang kapal ng para sabihin mo sa akin? Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na ganoon. Ang sabi ng Panginoon, now thou shalt be with me in paradise. Ngayon din, pagsasama kita sa aking kaharian. Bakit? Nanampalataya siya dun sa Panginoong Hesukristo. Dati hindi naman natin alam na ganoon eh. Dati alam natin, basta ikaw nagpe-pray, basta ikaw may pagkakilala, basta ikaw ay may kinikilalang Diyos, alam mo siya, andyan sa buhay, siguro naman, ay pupunta ka ng langit. Siguro naman. But, thank God, meron tayong assurance of salvation. Kung ang magnanakaw na ito ay may pagkakataong pang mabuhay, excited siya na mag-share din ng gospel. Naalala niyo yung mayaman, si Lazaro? Yung mayaman, gusto pa maging soul winner pero wala ng pag-asa. Meron pa akong 5 kapatid. Pwede bang mabuhay ulit si Lazaro at masabihan sila patungkol sa impyerno, in this flame? Kaya nga, dapat nandun pa rin yung excitement natin. Just like the excitement nung tayo'y naligtas. In Mark chapter 5 verse 19,
sabi po dito, tama ba ang verse? Mali yung akin na sabing verse. By the way, no? So, the reason behind the region beyond is because there is Jesus who came down to this world. Alam niyo po ba na hindi naman basahin natin in 2 Peter chapter 3 verse number 18. Bakit naging beyond ang world? Sabi po dito, I'm sorry, 1 Peter chapter 3 verse 18, the Bible said, "For Christ also hath once suffered for our sins, that just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit." Siya ang nagsuffer para sa ating mga kasalanan. Hindi niya nga alam ang kasalanan, ang pakiramdam ng nagkakasala. Bakit? Hindi naman siya nagkasala. Pero inako niya yon para sa ating ikaliligtas. Pero tayo, nandun pa rin ba yung ating excitement to tell others na si Kristo ay tagapagligtas? Andun pa rin ba yung ating momentum ng pagkainit sa paghahayag ng salita ng Diyos? Naalala mo nung bagong ligtas ka pa lamang. Gusto mo kahit saan mag-soul winning, kahit sinong makausap mo, share mo ng gospel. Pero ngayon, what happened to that fire? Naalala niyo yung mga stories na nung mga pinagaling ng Panginoon, marami yun. At nung pinagaling sila ng Panginoon, sinabi nila, "Great is the Lord." Dahil pinagaling ako ng Panginoon. How much more nung tayo nakatanggap ng kaligtasan, kaya bang tiisin ng ating sarili na hindi ibahagi sa kanila? May nangyayaring mga pagkakataon na ganun. Nakasama natin, nakadaupang palad natin, hindi natin share yung gospel, then mababalitaan natin, namatay na siya. Hindi ko na share yung gospel sa kanya. Hindi ko man lang siya nabigyan ng gospel tracts. Kahit man lang gospel tracts, di ko na ibigay. And their blood shall be required unto thee. Bring back the old burning fire of winning souls. Iilan lang ang nag-i-involve sa soul winning. Ilan lang nag-i-involve sa discipleship. Everywhere we can go. Kaya nga, sinabi natin, in your classmates, in your workmates, even your neighbors, kahit mga kapitbahay natin. Do you tell them the love of Christ? Do you tell them about the hope of salvation? Kahit man lang bigyan mo sila ng tracts, o mamaya pag uwi mo, pwede mo bigyan yung kapitbahay mo ng tracts, o sharean mo na ng gospel. Ito kapitbahay ko, 20 years, 15 years ko ng kapitbahay, pero never ko na-share ang gospel. Praise the Lord, merong kapitbahay sila, Brother Joseph. Pinuntahan namin last Friday, nakapag-church last Sunday, nabaptize last Sunday. That's the power of God. And thank God for the message of hope. Kung yung hope na yan ay natagpuan mo, paano naman yung ibang hopeless? Are you willing to share the hope for them? And then last, the reason behind the region beyond is because, number 3, there is a man with a heart. Merong isang lalaki na may puso para sa gawain ng Diyos. Praise God that there is a man with a heart for souls. There is a man who has a burden for souls. And now we are celebrating the Pastor's Appreciation Month.
We thank God for this man. That God used him to be our pastor. Hindi mafulfill yun kung wala rin siyang puso sa gawain ng Panginoon. The man who gave his heart fully to the Lord for the ministry of the word. Kaya nga po in Romans chapter 10, verse number 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yan ang prayer ng ating pastor nung iniisip niya ang lugar ng Imus City, Cavite. Because his Israel is his loved ones. Israel lang ba? Praise God, hindi lang loved ones. Sabi in verse number 12, for there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Hindi lang mga Israelites ang pwedeng makarinig at manampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Even Greek, even tayo, pwede tayong makatamo ng kaligtasan. Pwede tayong makatanggap ng hope. For whosoever, sa buong mundo na ito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And as we call the name of the Lord, we believe in our heart that He died and rose again for our sins. Naligtas tayo. But, in verse number 14, how then they shall call upon Him in whom they have not believed? And how shall they believe? That message of hope is, ito yung message of hope, yung about pananampalataya. Yung mission and harvest, ito yung prayer and desire that Israel, that they might be saved. Dahil nakita na yung harvest. And there is a message. Ang message ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. How shall then they call upon Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Thank God for the preacher. Thank God for the pastor. Thank God for the man with a heart who surrendered his life fully to the Lord. Thank God for the pastor. There is a mission from the history na nakita natin kanina because merong isang tao na sinuko ang buhay sa Panginoon alang-alang sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. And praise God, we are a part of His faithfulness. We are part of His surrendered life. He used the preacher for us to hear the gospel. Personally, my father, my pastor, siya ang nag-win sa amin. Siya ang nag-share sa amin ng gospel, magkakapatid. Mahabang panahon nga lang yung gap bago ako nasharean. Pero salamat, siya yung ginamit ng Panginoon. Thank God for our pastor, for his unwavering preaching. Thank God for that man. Kung walang pag-ibig ang ating pastor sa Panginoon at sa mga kaluluwa, malamang hindi niya pinili ang maglingkod sa Panginoon. Napakahirap na desisyon sa isang tao na meron kang isang business at malakas ang iyong business at sa kalagitnaan ng kalakasan, iiwan mo alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Sino kayang mga lalaki ang magkakaroon ng lakas ng loob para gawin yan? Alam mo, God is calling you. But praise God for His man, for His unwavering faith. Na pinili niya ang kaluluwa kaysa sa kanyang sarili. Meron siyang profesyon.
After niyang gumraduate, sabi sa kanya, oh, may opportunity ka to go to Canada and magturo ng iyong profesyon. But praise God, mas pinili niya maglingkod sa Panginoon kahit ang sabihin ng marami ay isa itong pagsasayang ng oras. Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastor according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Thank God that God gave us the pastor. And then brethren, God never called lazy person. Hindi tumatawag ang Diyos ng walang ginagawa. Si Pedro, mangingisda, tinawag ng Diyos. Si Lucas, doktor, tinawag ng Diyos. Hindi naman, ay ikaw, tambay ka lang. Ba't pastor ka na lang kaya? Ikaw ay basagulero ka sa lahat ng anak ko. Ikaw na lang ang magpastor. Pero ang pinipili ng Panginoon, the busy person. Yung mga busy person. Sasabihin ng iba, magpapakatamad na lang ako, baka tawagin ako. Thank God for our pastors. For our pastor, hindi natakot sumunod sa Panginoon. There is a time na kwento ng ating pastor. No? Driving siya ng mga Bible student. Gusto niya nang mag-quit ulit. Pero nakita niya, meron siyang mga anak. Kaya nga sa mga magulang, kung ikaw ay magki-quit, paano yung mga anak? Hindi ko alam kung anong reaction ko pag nag-quit si Papa noon. Si Papa nga nag-quit ako rin, magbabackslide din siguro ako. How about the next generation? Young people, kung magki-quit ka ngayon, paano yung magiging anak mo susunod sa iyong yapak? Na hindi naman nila pinapahalagan yung church. Ay, si tatay, hindi naman church yan Young people, magkakapamilya din kayo, tayo, balang araw. Pero paano? Kung tayo ay ngayon tamad, paano natin sasabihin sa kanila na mag-church ka every Sunday? Kayo mga anak, gising na kayo, mag-church na kayo ng nanay nyo. Oh. Papadala mo lang yung mga anak mo. O mga anak, mga bata, sige, church na kayo. How about us? How about the next generation? Praise God for that man. Si pastor, kahit discouraged, tatayo sa pulpit. Bakit? Meron bang excuse sa discouragement? Wala. Pero minsan tayo discouraged, ako na mag-simba kasi discouraged ako. Pero yung pastor, meron niya lungkot din sa kanyang puso. May mga nararamdaman din lungkot sa kanyang puso. But still, sa kabila ng mga lungkot, mga stress at mga problema ang nararamdaman niya, kailangan niyang tumayo. Mangaral ng salita ng Diyos. Salamat din sa support ng pastor's wife. Na tagapagpaalala ng kanyang gamot. No? Salamat sa support. Kasi may kasabihan, every success of a man, ano tawag doon? Bawat tagumpay ng isang lalakihan ay merong kabaihan na sa likod niya. Tinutukoy ko to sa may asawa. Kaya nga, thank God for our pastor. Kaya nga, anong gagawin natin? Support the man of God. Submit to the man of God. And stay with the man of God. Bakit? Hindi nyo makakalata sa pagtayo niya sa pulpitong ito na kahit meron siyang burden, naghahayag siya ng salita ng Diyos. Pero tayo, pag may burden sa puso natin, madaling mag-excuse. Pag may burden ka sa puso, di mo na ako mag-soul winning kasi may burden ako sa puso. Hindi man pwedeng di ayos yung puso ko, mag-share ako ng gospel. Mali. In every situation, we can share the love of Christ. Bakit nung si Kristo nasa krus, hindi ako pwede mag-share? Mahirap nang dinadala ko Kasalanan. Dala-dala ko kasalanan nyo. But, in every situation, maliban na lang kung talagang may hindi maiwasang kadahilanan, may sakit ka, talagang, alangan naman, sugurin mo. Pero, kung mga
kung mga dahilan mo ay, kasi kahapon ay, sinabihan akong pangit, di ako magso-soul winning ngayon. Discourage ako. Last week, yung binigyan ko ng trucks, tinapon sa akin. Ayoko na mag-soul winning. But, we have to do this. But thank God, meron tayong example, the man of God. Nandyan pa rin siya. Kaya nga, alagaan natin ang ating man of God. Pakainin natin siya ng mga gagandang pagkain. Gulay, yung prutas. I-treat ko kayo, pastor. Unli gulay. Ang ating pastor inatakin sa puso 2 times. Pero still, naghahayag ng salita ng Diyos. Bakit? May plano pa ang Diyos eh. May plano pa ang Diyos. Kaya nga, our pastor is to fail to pray for us. Kita ko yung listahan ng mga miyembro paano niya ipag-pray. But tayo kaya, nagagawa kaya natin yung prayer, yung part natin, ipag-pray yung pastor natin. Kaya nga, pag yung isang brethren absent, yun yung uunahin niya sa list. Panginoon, kinakabahan ako para kay hindi siya naka-attend. Ano kaya nangyari, Panginoon? One time, kumatok ako sa kanyang kwarto. And nakita ko siya nagpe-pray. Hawak yung listahan ng mga pangalan ng mga members. Pero tayo kaya, nagagawa ba natin yung part natin na ipag-pray ang ating pastor? Nagkukulang tayo sa prayer. Pastor, tulungan mo ako. Pero hindi natin pinag-pray ang ating pastor. Isama na natin siya. Malaki ang part ng pastor sa buhay ng mga members. Kaya nga, important din kay pastor yung mga bagong members, nililista agad para maipag-pray agad. Importante ang name. Kaya kami, pag wala kaming ballpen, ay, hindi pwede yung type-type lang dyan. Dapat ballpen. Ang nakikita lamang natin, brethren, sa history nating nalaman, is yung ngayon, karamihan. Is yung may building na kayo, may property na kayo, but we don't know the story behind. That's why there is a reason behind, the region beyond. Tayo bilang Kristiyano, are you willing to do our task? Task to go, give, and pray? Praise God sa mga givers at sa mga sumuport sa simbahan na ito ng CBBC Imus nung time na tayo mission pa lamang. Ngayon gabi, thank God for the mission and the harvest. Thank God for the message of hope. Thank God for the man with a heart. Sinong men pa ng CBBC ang Imus ang may puso sa gawain ng Diyos? Sino kaya dito ang tatawagin ng Diyos to the region beyond? Alam mo sa puso mo may panawagan ka eh. Sino kaya ang tatawagin? To the region beyond. Sa lugar na beyond, hindi mo alam. Pero takot ka kasi beyond, hindi mo nakikita eh. Pero ang Diyos magpapakita at magre-reveal sa'yo someday. Ni-reveal na yan kay Pastor Bong at i-reveal pa. Kung natakot siya, baka next time na. Pero salamat, merong man na sumunod sa Panginoon. We have the Word of God. We have the man of God. Thank God for the mission and the harvest. Thank God for the message of hope. And thank God for a man with a heart. So that is the reason behind the region beyond. May mga bagay na hindi natin akalain. Pero someday, pag sumunod tayo sa Panginoon, i-reveal niya yung greatness niya sa buhay natin. Let's do soul winning. Let us go, give, and pray. Tayo po yung magnalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na ipinahayag